Kamusta kayo mga kapodcast? Ako si Edwin at welcome ulit dito sa Edwin Tan Podcast. Habang papalapit o nasa gitna tayo ng Pasko, gusto kitang tanungin ng isang simpleng tanong. Ano ba talaga ang takeaway mo tuwing Pasko? Hindi yung nakapost sa social media, hindi yung nakikita sa Christmas ads, kundi yung totoo, yung nararamdaman mo kapag tahimik na ang paligid. Kasi aminin natin, habang ang Pasko ay sinasabing panahon ng saya, marami rin sa atin ang may dalang bigat, may kulang, may nawala, may hindi pa rin maayos. At doon ko gustong magsimula ang kwentuhan natin ngayon. Para sa akin, ang Pasko ay hindi na lang tungkol sa celebration. Mas naging malinaw sa akin na ito ay paalala. Paalala na kahit magulo ang mundo, may giyera, may corruption, may injustice, may inflation, may takot, may uncertainties, may isang bagay na hindi nagbabago, ang pangangailangan natin sa pag-asa. Tingnan mo ang mundo ngayon. Araw-araw may balitang nakakapagod pakinggan, may mga pamilyang naghihiwalay, may mga taong nawawalan ng trabaho, may mga nangangarap pero parang laging nauunahan ng problema. At sa personal na level, hindi rin naman pantay-pantay ang Pasko ng lahat. May ilan na tahimik na nagdiriwang dahil may iniindang sakit. May iba na first Christmas na wala ang mahal nila sa buhay. May mga magulang na pilit ngumiti kahit hindi nila alam kung paano bubunuin ang handa. At alam mo, hindi minamaliit ng Pasko ang mga ganitong realidad. Sa totoo lang, doon mismo, ipinanganak ang tunay na kahulugan ng Pasko. Hindi ito nagsimula sa ingranding handaan. Hindi ito nagsimula sa marangyang lugar. Nagsimula ito sa isang sabsaban sa gitna ng kahirapan, kawalan at kawalang katiyakan. At para sa akin, iyon ang malaking takeaway. Ang Pasko ay hindi nag-aantay na maging maayos muna ang lahat bago dumating ang pag-asa. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, hindi noong perpekto na ang mundo, kundi noong magulo, puno ng takot at naghihintay ng liwanag. Sa kapanganakan ni Jesus, malinaw ang mensahe, hindi kailangang maging buo muna ang buhay mo para mahalin ka ng Diyos. Hindi mo kailangang ayusin lahat bago siya lumapit. Dumating siya sa gitna ng kahirapan, sa isang sabsaban, para ipaalala sa atin na ang pag-asa ay isinilang mismo sa gitna ng kaguluhan. Kaya kapag pakiramdam mo hindi pa maayos ang lahat sa buhay mo, tandaan mo ito. Hindi hadlang ang gulo ng mundo o gulo ng puso mo para maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Pasko ay patunay na ang Diyos ay dumarating hindi kapag handa na tayo, kundi kapag higit natin siyang kailangan. Dumadating ang pag-asa kahit magulo, kahit hindi kumpleto, kahit hindi perpekto. Minsan kasi iniisip natin, magiging masaya ako kapag okay na lahat. Magiging payapa ako kapag wala na akong problema. Pero ang Pasko ang tahimik na bumubulong sa atin. Pwede kang magkaroon ng liwanag kahit nasa dilim ka pa. Isa pang takeaway ko sa Pasko ay ito. Hindi ito tungkol sa dami ng meron ka, kundi sa lalim ng puso mo. Sa panahon ngayon, parang ang sukatan ng Pasko ay kung gaano kaganda ang dekorasyon, kung gaano karami ang regalo, kung gaano kabongga ang post. Pero may mga Pasko na wala kang bagong damit, wala kang bagong gamit, pero may kapatawaran ka sa puso at mas magaan ka. May mga Pasko na simple lang ang handa, pero buo ang loob mo kasi natutunan mong magpasalamat kahit hindi perpekto ang sitwasyon. At minsan, ang pinakamagandang regalo ay hindi mo binabalot, hindi mo pinopost, hindi mo binibili. Minsan ang regalo ay pakikinig, pag-unawa, pagpapatawad o pagiging present. At alam mo, may mga taong ngayong Pasko, ang pinakakailangan lang nila ay may magsabi ng, andito ako. Sa personal kong buhay, mas naging malinaw sa akin ang Pasko habang mas dumadami ang pinagdaanan ko. Nung bata pa tayo, simple lang, Pasko means saya, regalo, pagkain. Pero habang tumatanda ka, nagbabago ang ibig sabihin nito. Nagiging panahon ito ng reflection, ng pagtingin sa sarili, ng pagtatanong, saan na ba ako napunta ngayong taon? Ano ang mga natalo ko?
Ano ang mga natutunan ko? At minsan, mas nararamdaman mo ang Pasko kapag may lungkot na kasama. Hindi dahil masaya ang lungkot, kundi dahil tinuturuan ka nitong maging totoo. Hindi lahat ng Pasko ay masaya, pero lahat ng Pasko ay may pagkakataon na maging makabuluhan. Kung may isang mensahe ang Pasko na gusto kong iwan sa iyo, ito yon. Hindi ka nag-iisa. Kahit pakiramdam mo ngayon, ikaw lang ang may dinadalang mabigat. Kahit pakiramdam mo nahuhuli ka sa buhay. Kahit pakiramdam mo tahimik ang laban mo. Ang Pasko ay paalala na may liwanag na dumarating kahit hindi pa tapos ang kwento mo. At baka ang hinihintay mong himala ay hindi yung bigla ang pagbabago, kundi yung lakas na gumising araw-araw at magpatuloy kahit pagod ka na. At syempre, ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang at taus-pusong pasasalamat sa pagmamahal ng Diyos. Isang pagmamahal na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sa kanyang kapanganakan, ipinaalala sa atin na ang Diyos ay hindi malayo o walang pakialam, kundi isang Diyos na lumalapit, nakikiisa at nagmamahal sa atin anuman ang kalagayan ng buhay. Bago ako magtapos, gusto kong magpasalamat sa lahat ng patuloy na nakikinig, sumusuporta at naniniwala sa Edwin Tan Podcast. Sa mga nag-like, nag-share at lalo na sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa oras at tiwala ninyo. Hindi ko kayo tinitake for granted. At kung bago ka pa lang dito, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong makakwentuhan, mas marami pa tayong mapagnilayan at mas marami pa tayong buhay na maabot. Sa pagtatapos ng episode na ito mula sa puso ko papunta sa iyo, maligayang Pasko. Naway matagpuan mo ang kapayapaan kahit hindi pa perpekto ang sitwasyon. Naway maramdaman mo ang pag-asa kahit may bigat ang puso. At naway ipaalala ng Pasko na mahalaga ka, may saysay ang kwento mo at hindi pa tapos ang laban. Ako si Edwin at ito ang Edwin Tan Podcast. Salamat sa pakikinig at muli maligayang Pasko sa inyong lahat. Sa